Magandang araw Kuya Jay, at pati na rin sa mga followers mo. Gusto ko lang sana ibahagi ang istorya ng buhay ko, at sana isa ako sa mapili nyo. Ako nga pala si Christine. Hindi ko tunay na pangalan, 38 na po ako at single pa din, isa akong public teacher dito sa aming probinsya. Dahil sa pagiging mata-ray ko sa mga lalaki, marami ang tumigil manligaw sa akin. Ewan ko ba pero nung medyo bata pa ako ay parang wala akong hilig sa lalaki, gusto ko lang muna noon ay matapos ko ang pag-aaral ko. Hanggang sa di ko na namalayan ang panahon at tumatanda na pala ako. Isang araw nakita ko sa Facebook ang dating app, na-intriga ako, at sabi ko bakit hindi ko subukan maghanap ng lalaki baka panahon na para mag-asawa ako, dito ko sinubukan ang mga lalaki, madaming nag-chat pero takot naman akong makapagkita sa kanila. Hindi pa kasi ako nakakaranas magka-boyfriend, kaya parang natatakot ako baka lokohin lang ako at paglaruan. Lumipas ang ilang buwan madami akong naging ka-chat pero hanggang chat lang. Hindi ko talaga kayang nakipag-meet up pero iba si Ken, di niya rin tunay na pangalan, sa kabilang barangay lang kasi siya nakatira, at nalaman niya ang school na pinapasukan ko, dahil sa uniform na suot ko sa isang picture ko sa dating app, araw-araw siyang bumibisita sa school, at nagdadala ng pagkain. Nung una ay naiilang ako dahil mas bata siya sa akin, pero tumagal ay nagustuhan ko na din siya. Sa totoo lang ay gusto ko na din talaga makatikim ng ligaya, at siya ang unang lalaking nang ulit at umasam na makuha talaga ako. Naging kami Kuya Jay, at lagi siyang pumupunta sa bahay, halos kilala na siya ng buong angkan ko dito sa bahay. Isang gabi, natulog si Ken sa kwarto ko dahil lasing na lasing siya, birthday ng pinsan ko at niyaya nila si Ken na uminom. Sa sobrang kalasinggan ay pinatulog ko na si Ken sa kwarto ko, sa totoo lang po, ay natatakot pa ako na matulog katabi niya, dahil alam kong may mangyayari sa amin, naghahalo ang takot, at kasabikan sa pagkatao ko Kuya Jay. At nung gabi na yun ay inangkin nga niya ako, magaling si Ken. Alam niya kung paano akong hindi masasaktan dahil unang beses ko nga sa ganun, dinahandahan niya hanggang sa wala akong nararamdamang sakit kundi puro sarap. Nang matapos ay halos gabi-gabi na namin yung ginagawa, walang tigil at walang sawa, madalas pa nga ay ako ang nagyayaya kay Ken para galawin ako. Hanggang sa nabuntis niya ako Kuya Jay. Akala ko ay magiging buong pamilya kami ngunit nang malaman ni Ken na buntis ako. Hindi na siya pumunta sa amin. Iniwan niya ako hindi na nagparamdam, binlock ako ni Ken sa social at media at kahit sa number niya ay hindi na rin makontak. Sana Ken, kung nababasa mo ang sulat na ito ay balikan mo kami ng anak natin. Hindi pa huli ang lahat, tatanggapin ka pa din namin.